Hello guys! So, panibagong araw, panibagong video naman tayo ngayong araw na to. So, yan. Kanina merong nagtanong, o kagabi pala, so meron sa aking nag-message, personal mismo ako doon sa aking page. Doon siya mismo nag-message sa akin. Meron siyang katanungan na parang issue na rin to para sa mga nag-aalaga ng rabbit. So, marami yung nagtatanong, siguro nagtataka kung pwede nga ba talaga na mangyari yung ganitong sitwasyon sa ating mga rabbit. Yung katanungan niya Idol, kung pwede bang magbuntis yung isang rabbit habang buntis siya? Kaya yung katanungan niya para mas maintindihan o mas malinaw kasi kung para sa iba siguro na hindi ito na experience o nagbabalak pa lang pumasok sa pagra-rabbit, parang walang sense yung tanong, paano kaya yun mangyayari na buntis na nga, magbubuntis pa? So, yung double pregnancy. Yung buntis siya, pero habang buntis siya, yung parang na kung na-breed ba siya ulit, pwede bang magbuntis ulit siya sa pangalawang beses? So, ibig sabihin, dalawa yung dalawang batch yung nasa loob niya na pagbubuntis niya. So, ito, medyo issue. Siguro marami nang nakaka-experience ito at marami ring nagtatanong. So, kahit sinong nag-aalaga ng rabbit, pwede yan mangyari sa inyo o i-expect nyo o isipin nyo na baka nag-double pregnancy yung rabbit nyo. So, paano ba yun nangyayari? Pero bago yun, sasagutin natin yon. Kasi yung sinasabing double pregnancy o yung sa tanong ni Sir na kung pwede bang magbuntis yung rabbit habang buntis pa siya, ay hindi po yun pwedeng mangyari. So, yan kung sa iba nga parang common sense pero once na pumasok kayo sa ganito, pwede nyo kasing ma-encounter yan. So, paano nyo ba yun ma-encounter o paano ba yun mangyayari? Na iisipin nyo o isipin natin, isipin ng iba na possible bang mangyari yun? So, yan kasi guys, yung nangyari kasi doon kay Sir, kaya siya nagtanong siguro ng ganon, kapag buntis yung ating rabbit o kaya meron tayong rabbit na magkahalo sa isang cage, yung babae at yung lalaki. So, ito yung lalaki natin, ba? Halimbawa, dito sa cage na to, lalaki to. Pag meron siya laging kasamang babae dito, automatic, syempre, magbubuntis yun kasi babae lalaki yung magkasama. Pero kahit na stud niya na o na-breed niya na o yung nasampahan niya, successful, pero hindi nyo inalis dito sa cage. So, inantayin nyo lang. Kaya ito yung disadvantage ng yung bigla lang nag-alaga ng rabbit na yung parang kulang rin sa knowledge, kahit yung basic knowledge lang. So ngayon, ito yung problema. Halimbawa, bumili kayo ng rabbit, nagkasama lang sila sa isang kulungan, babae at lalaki. Dumating sila sa point na yung ready to breed na, yung nasa breeding age na siya. So, automatic, sasampan ng lalaki, magbubuntis na yung babae, magkasama pa rin sila dito sa cage. Dumating yung panahon, malapit ng manganak yung babaeng rabbit, nakasama pa rin yung lalaki. So pag dumating yung point na nanganganak na yung rabbit na babae, nakasama pa rin ng lalaki, unang labas pa lang nung kids o nung anak, isa pa lang yung lumalabas, pwede na siyang sampahan kaagad ng lalaki. So kaya yun ang iniisip natin kasi lumabas pa lang yung unang anak ng rabbit, mabango na yun para sa lalaki nating rabbit yung amoy nun kahit parang amoy dugo kasi nanganganak nga. Sasampahan yan kaagad ng lalaki kahit di pa siya tapos manganak. So yung nangyayari, kung midnight ng anak na magkasama sila, dumating yung umaga na nakita nyo na may anak na, yun lang yung time na kukunin nyo yung babae at yung anak para ihiwalay o kukunin nyo yung lalaki para ihiwalay at baka kung kainin, patayin ng lalaki yung mga anak, so sayang. Yun yung time lang na maisipan nyo, ihiwalay yung lalaki dun sa babae kasi may anak. So yun yung nagiging problema kaya nagiging parang issue, iniisip ng iba nagiging nagdo-double pregnancy. Kasi syempre, hiniwalay nyo na yung lalaki, so naiwan na lang dito yung mga anak, saka yung mother. So kaya yun, paghiwalay nyo ng lalaki, bago nyo pa nahiwalay, bago pa matapos manganak, nasampahan na siya nung ating lalaki. So kaya magbubuntis na naman siya. Kaya nga yun yung medyo kailangan nating kontrolin sa pagra-rabbit.
Yung sa breeding, kaya kung makikita nyo, sa mga breeder ng rabbit, nakaset up talaga yung mga cage o sa kada rabbit ay may kanya-kanyang kulungan. So kaya, nahiwalayin nyo na. So, 30 days yung cycle ng pagbubuntis ng isang rabbit. Kaya pag magkahiwalay na, nandito na lang, yung babae na lang, saka yung mga anak yung nandito, makita nyo, so mag-i-expect kayo na lalaki na lang yun. Hindi kayo nag-i-expect, wala sa isip nyo na manganganak siya ulit. So, doon na talaga pumapasok yung sinasabi natin o tinatawag ng iba o nalilito yung iba na pwede palang ganun mangyari na ay magbuntis ng 2 beses. Kasi kahit nagpapasuso siya, after 30 days, manganganak ulit yung rabbit nyo kahit masyado pang maliit yung mga anak niya. So yung anak niya sa loob ng 30 days, medyo malalaki na yan, malikot na yan, pero hindi pa yan pwedeng iwalay. Kaya yun, hindi niya pa pwedeng iwalay, 30 days na, manganganak na ulit yung doe o yung mother nung mga kits. So manganganak sila ulit, iisipin nyo, bakit nanganak ulit? Wala namang lalaki. Tapos may anak, pero nanganak pa rin. Kasi yun po yung panahon na hindi nyo pa sila napaghiwalay bago pa man manganak yung inyong mother doe. Kaya yun nangyayari na ine-expect ng iba na nagdo-double pregnancy yung ating mga rabbit. Pero hindi po yan, imposible yang mangyari. So, sa mga nagbi-breed na kasi ng rabbit talagang, siguro lalo kung halo-halo, talagang may experience yan. Kaya nga tayo ganito, yung mga rabbit natin, may kanya-kanyang kulungan. Yan, walang magkahalong babae o lalaki pag nasa breeder age na. Ayan, so, kanya-kanya silang kulungan. Ito lang yung hindi kasi mga bata pa. So, ito, 3 months na to, kaya lang puro naman yan babae. So, ito na yung winalay natin, kahapon lang natin to winalay. So, yung sa 30 days na rabbit, yung 30-day-old na kits, kalahati pa lang yan yung size. So, pag kalahati na yan yung size, mga ganito na yan kahaba yung rabbit, tapos talagang ganyan na yung balahibo nila. Yun yung time rin na ganun nalakalaki yung kits nung rabbit doe, tapos siya manganganak na naman. Dahil nga dun sa hindi kagad na paghiwalay bago pa manganak yung doe o yung babae. Kaya, yun yung kailangan nating ingatan o iwasan kasi mahirap talaga kung paghahaluin nyo lang yung babae at lalaki sa isang kulungan pag nasa isang kulungan kasi yung babae na rabbit syempre kawawa naman kasi hindi pa nga tapos magpa-gatas dun sa mga una niyang anak bigla na namang manganganak na naman. So, mabubugbog, mamamayat, pwede pang ikamatay kasi siyempre nakaka-stress yun. Stress ka na nga dun sa mga anak na pinapasuso mo. Tapos, pagdating ng oras, manganganak ka na naman, panibago na naman yung gagatasin mo habang nagpapagatas ka pa dun sa mas malalaki. So, yung about naman dun sa gatas, baka maubusan yung mother doe ng gatas, wala nang ipagatas dun sa mga kids niya. Yung rabbit po o kahit anong hayop na nagpapagatas o kahit mapatao man, hanggang ginagatasan po, hanggang may gumagatas, continuous po ang production ng mother doe o ng gatas sa mother. So matitigil lang po yung production ng gatas sa mother kapag tumigil na po sa gatas, doon na po nag-start na parang mag-stop rin yung production ng gatas sa mother. Parang yung na-stuck na gatas doon natira, nire-reabsorb po yan ng katawan ng mother doe. So, kaya yan, hanggat di nyo inaalis yung mga kids nyo, continuous pa rin yung pag-produce ng gatas niyan. Kaya yun, kung mapansin nyo, nagwalay ako kahapon nito. So, bago ko pa sila winalay, malakas pa rin silang gumatas. So, yun, mga 1 linggo lang, yan, magsisimula ng i-absorb nung katawan niya yung gatas na natira kasi sa 3 days na hindi siya magatasan, magsisimula ng humina o tumigil yung production ng gatas sa katawan niya. So, ganun lang naman yung proseso nun. Kaya hindi nyo dapat problemahin yung pagdating sa gatas.
Kasi kung yung rabbit wala talagang gatas, simula't simula pa lang pagkapanganak niya, wala na talagang gatas, hindi talaga siya makakapagatas niyan. So, pero kung nakakapagpagatas naman siya ng maayos, so continuous naman yung production yun, kaya kailangan nyo talagang yung parang alalayan nyo yung mother doe. So, paano nyo ba alalayan? Yun na yung bigyan nyo yung mga vitamins, yung laging may pagkain. Yung pagkain yan, tsaka tubig, dapat ad libitum. So, ano ba yung ad libitum? Yung ad libitum po ay unlimited food and water. Tapos, ganun pa rin, lagi pa rin may damo dapat. So, para sa ibang nutrients na pwede na rin makuha dun sa damo. Para hindi siya yung biglaang mamayat ng sobra. Lalo na kung ganun yung nangyari sa inyo, sa tulad nung tanong ni Sir na buntis na nga, magbubuntis pa. So, yan, kaya, yun, advice ko lang, medyo mahirap o yung risk kasi doon sa ganong sitwasyon na may anak na tapos buntis na naman pala na mga anak na naman, di dalawang batch yung pagagatasin niya, mahirap yun, pwedeng ma-stress kasi yung mother doe o kaya pwedeng yung internal infection yan sa katawan sa loob ng babae. Kaya kung minsan sa ibang nagdi-breed, kung mapapansin yung pag yung nanganak, pagkapanganak kung minsan hindi na kumakain yung mother doe nyo o kaya after 3 days biglang namamatay, yun na yung mga nagkakaroon ng problema sa loob mismo ng katawan nila. Nagka-infection, kaya yan, parang langhina na hanggang sa parang antayin nyo na lang mamatay kasi kahit anong gawin nyo, wala talaga. So, pero syempre meron tayo pa rin mga pwedeng gawin dyan tulad ng pwede nyong dalhin sa vet para mapacheck nyo, mapatingnan nyo kung ano ba yung talagang problema nung inyong mother doe. Kasi syempre, unang-una, may anak, siya kaya, yung breeder doe nyo, siya parang at least kahit paano kung kaya pa namang makasurvive. So, syempre gagawa nyo ng paraan kasi syempre alaga nyo yun. Hindi naman tayo nag-aalagang basta-basta lang. So, yan yung sa tanong ni Sir. So, yun, maraming salamat. Sana nasagot ko ng maayos. So, sana kung yung iba na nagbabalak pumasok sa pagra-rabbit. So, meron tayong mga video dito, yung mga basic guide na video lang kung paano ba natin naalagaan ng maayos yung ating rabbit para ma-breed natin ng maayos na hindi tayo magkakaroon ng masyadong problema. So, yung problema kasi hindi na mawawala yan, pero kaya nating kontrolon at bawasan yung mga problema na pwede nating ma-encounter sa pag-aalaga ng rabbit. So, yan, maraming salamat sir sa katanungan mo na kung siguro sa iba nakakalito o di ko alam kung anong iniisip nila, pero issue po yan pagdating sa mga nag-aalaga ng rabbit na baguhan. Kaya yun yung pagkakaiba nun. Sa magkahalo, yung lalaki at babae sa isang kulungan at yung ganitong setup ng mga rabbit na may kanya-kanyang kulungan. So, yun, maraming salamat. Hanggang na lang muna guys. So, bye-bye!